Hello mga kabibig, welcome back sa aking bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig. Kailangan na talagang ilabas si Pangulong Duterte sa ICC kasi talagang grabe ang ginawa ng ICC kay Pangulong Duterte mga kabibig. Ngayong araw na ito, may bago na namang revelasyon si VP Sara sa nangyari kay Pangulong Duterte. Bigla pa lang itong na kabibig na unconscious habang pinalaboratory test. Naku mga kabibig, grabe. At hindi binigyan ng tamang pag-aaruga ng mga taga-ICC si Pangulong Duterte. So ito kabibig ha, ang pahayag ni VP Sara ay naisali na sa Tagalog, so babasahin ko. Pahayag hinggil sa mga humanitarian na alalahanin ukol sa patuloy na pagkabilanggo ni dating Pangulong Duterte. So ito po yung English version, tapos tagalogin na lang natin kasi may version din ito. Ang pag-amin ng pamahalaan ng Pilipinas na isinagawa ang tinatawag na welfare check ng palihim ay nagpapatunay na pinahintulutan ng ICC ang mga ahente ng pamahalaang dumukot kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na gambalain siya at samantalahin ang kanyang mahina at delikadong kalusugan. Isa itong malinaw na pag-aabuso ng kapangyarihan laban sa isang marupok na individual. Bukod pa rito, may mapagkakatiwalaang impormasyon mula sa mga hospital na nakarating sa pamilya na si dating Pangulong Duterte ay kinakailangang sumailalim sa mga pagsusuri sa laboratorio matapos matagpuang walang malay. Diyos po santo mga kabibig ko, walang malay sa sahig ng kanyang silid. Alam, anong nangyari kay Pangulong Duterte? Nag-collapse siya. Alam, nag-collapse. Nag-collapse kasi walang malay. Tapos siya lang mag-isa. Hindi ipinaalam sa pamilya ang nangyaring aksidente at walang paliwanag ang ibinigay ng ICC. Nako, ang mga nakababahalang pangyayaring ito ay nagbabangon ng seryosong agam-agam hinggil sa kakayahan ng ICC na tiyakin ang seguridad at kaligtasan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Yun nga ang sinasabi natin kabibig. Wala kasi nakamonitor kay Tatay Digong doon 24/7. Well, makapunta naman ang pamilya ni Tatay Digong pero in a specific time, tapos after that wala na. Kaya nga, naku, nag-collapse, na-aksidente nag-collapse si Tatay. Tapos, ewan natin kung, kaya nga, ay naku. Uy, parang, uy, grabe, parang, ang naisip ko, sino kaya ang tinawag ni Tatay that time na parang hinang-hina na yung katawan niya? Baka, at the age of 80 plus. Sino? Matanda na talaga. Di ba? Maging ang pinakapayak na pag-aasikaso sa reklamo ukol sa kanyang ingrown sa tunnel na madaling magamot ay hindi maisagawa agad. Paulit-ulit na binabaliwala ng ICC ang malinaw na pangangailangan ng isang 24 oras na nagapag-alaga sa tabi ng kama. So, walang caregiver si Tatay doon. 80 years old na yan. Of course, kailangan na yan. Akala natin modern itong ICC. Akala natin talagang maganda ang pasilidad ng ICC. Ano to? Nadisgrasya si Tatay, na aksidente, nag-collapse sa kanyang silid-aralan, tapos hindi nagbigay kayo ng impormasyon sa pamilyang Duterte. Bakit? Takot kayong makasuhan ICC. Takot kayo. Kasi kung ano ang mangyari kay Pangulong Duterte sa loob ng ICC, mananagot kayo. Kasi wala pa namang kasong naisampa. Meron na ba ang kaso yung sinampa? Aprobado na ba? Kung nais ng ICC na manatiling tapat sa kanyang tungkulin bilang isang hukuman ng katarungan, hindi itong maaaring ipikit ang mga mata sa kalagayang pangkalusugan at
pangkapakanan ni PRRD. Ito talaga masasabi ko, no, Marcos, kung anong mayroon kay PRRD, nako, ewan ko. Ang pagkakait sa isang nakatatandang lalaki, dinukot, ipinagkait ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng batas ng Pilipinas at isinailalim sa pagmamanman na tinaguri ang welfare checks ng pangunahing dignidad at wastong pangangalaga ay hindi katarungan, ito ay kalupitan. Tama. Si PRRD ay hindi banta sa pagtakas. Kailan ay hindi nagbanta sa mga testigo o nagreklamo. Oo nga, kayong mga witness, meron ba nanakot sa inyo na huwag kayong mag-witness? Wala naman ha. Diba? At walang balak na muling tumakbo bilang alkalde. Wala nang ibang dahilan para sa kanyang patuloy na pagkakakulong, kundi ang pahirapan siya dahil sa reklamo na isang dating senador na nadungisan ang dangal. Si Trillanes, sino pa ba? 'Di ba? Dapat kumilos ang ICC ngayon upang itama ang matinding kawalang katarungan ito at tiyakin na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay mabigyan ng tamang pag-alaga at sa huli ang mga humanitarian ng konsiderasyong nararapat sa kanya. Maraming salamat, Sara Z. Duterte, Pangalawang Pangulo ng Pilipinas. Ako mga kabibig, grabe no? Grabe. PRRD is not a flight risk, has never threatened witnesses or complainants, and has no intent to assume the office of the mayor. There is no reason for his continued detention except to make him suffer for the complaint of disgraced former senator. Sige lang, panahon nyo pa ngayon. Later on, ito yung napakasakit isipin ba ito. In addition, a credible information received by the family from hospital sources reveals that former President Duterte had to be subjected to laboratory test after being found unconscious on the floor on his room. The family was not informed of the accident and no explanation was given. These alarming developments raise grave concerns about the capacity of the ICC to guarantee the security and safety of PRRD. Even the most basic care for the complaint of an ingrown toenail, easily treatable, cannot be done swiftly. The ICC has persistently ignored the clear need for a 24-hour bedside caregiver. So walang caregiver si Tatay Digong. Imagine ka, bibig. Diba? Ay naku, grabe yung paghihirap ng Tatay Digong sa ICC, ka, bibig ko. Grabe, nakakaawa. Ito ang komento ng ating mga netizen. If something bad happens to PRRD, walang ibang dapat sisihin kundi si Bongbong Marcos. Nako, yan na. No one is above the law, sabi ng isang netizen. I think ang ICC bayaran din. Tuta din ng mga Marcos, sabi ni Jima. They remain silent sa issue ng pagdala kay PRRD sa The Hague na walang due process sa Pinas. Noong nagrally sa Pinas noong September 21, wala si Trillanes nandun sa ICC. Nagipag-meeting sa kanila. I smell fishy. I don't like ICC nor trust them. From Gemma. Makita nila ang bangis na taga Mindanao o Bisaya who love Tatay Digong. Malinaw na malinaw sa sikat ng araw na dili tama ang ilang pagdakop kay Tatay Digong. Marcos, walang utang na loob. Nanalo ka dahil sa mga Duterte. Never again, Marcos, panggulo kayo sa Pilipinas. Ito pa, from Sulugoon, Kaarabo, di na kailangan ang tulong ng gobyernong bangag, magnanakaw at walang nagawa sa bansa. Naku po. This is so alarming. Dapat action na to ni na VP Sara. Ito pa, from Audrey Rose, pag may nangyari lang talaga masama kay PRRD, ay nako talaga. May masamang balak talaga ang ICC at si Bangag admin. Lalo tuloy napapaisip ang mga Pinoy na baka ang parang ninakaw flood control projects ay ginamit sa pagkidnap kay PRRD para pangtapal sa mga taga-ICC.
Hala, yun kabibig. Naku po. Fake news na naman si Sara Duterte. Hala, naku po. Nagpapaawa na naman si Sara Duterte para kaawaan ng mga DDS. Uy, grabe naman kayo. Talaga ba gagamitin ni VP Sara ang kanyang ama? Na-aksidente na nga si Tatay Digong. Na-aksidente, nag-collapse. Tapos ano? Anong ginawa ng ICC? In-inform ba ang pamilya Duterte? Hindi. Sino lang ang nag-inform? Yung mga mga sa nurses. Ito, ang sinabi ni BP Sara, ang nag-inform lang sa kanila, itong hospital sources, mga tao doon, ang nag-reveal na ito ang nangyari sa ama mo. Ina-inform ba kayo ng ICC? Di ba? Since nabawasan na ang member ng ICC, need nila ng funds to sustain their needs. So if someone is paying them for PRRD's detention, that is why they have to do it. Oh, ito pa. Bongbong Marcos, ikaw talaga sisihin naming lahat pag may masamang mangyari kay Tatay Digong. Lahat ng pamilya mo isusumpa kayo ng lahat ng mga tao. Hala, from Team Machil Gab. ICC, mukhang pera. Di malamang yan nabayaran din ng ginto. Ito pa, ang mga ginto na binayad. Ako po. Nakakalungkot na balita yan. Saan pwede makahingan to ng ganyang sitwasyon? Nakakaawa naman sa Tatay Digong, di ba? Dapat tangtangon nilang ICC, pangwarta. Ang chika kasi kabibig within this week or next week, ang plano ni President Trump is-sanction lahat ng huwes sa ICC. Sanction, it means, pati ang mga sahod sa mga trabaho, hindi maibibigay. Kasi sanction resources, money, isa-sanction. Mga bangko, isa-sirado, pati mga gamit, mga computer nila, isa-sanction ni Trump. Lahat. Para hindi na maka-work ang ICC. Ako, kabibig. So, ano ang iyong komento, kabibig? Parang, uy, grabe. Grabe ka talaga, bangag. Wala kang utang na loob kay Tatay Digong. Kundi dahil kay Tatay Digong, di malilibing ang ama mo. Makarma ka sana panahon mo pa ngayon. Di habang buhay ka sa kapangyarihan, bababa ka rin. Kung anong ginawa mo kay Tatay Digong, pagbabayaran mo rin. Ang gaba dili magsaba. From Selmariti, Tipasafor. Yun mga kabibigay, yun ang mga komento ng ating mga netizen. Talagang yung iba gigil na gigil Nung I don't know sa mga Dabawenyo, pag malaman ito ng mga Dabawenyos na si Tatay Digong nag-collapse, na aksidente, na himatay sa loob ng kanyang room. Tapos after that, pinalaboratory test pa si Tatay Digong. Hindi pinaalam ng pamilya. Tapos sinabi ni Sara, they're asking kung pwede magkaroon ng caregiver sa Tatay Digong. Hindi pinagbigyan ng ICC. The ICC has persistently ignored the clear need for a 24-hour bedside caregiver. Inignore ng ICC. Hindi pinagbigyan ang pamilya Duterte. Grabe, no? In-exploit nila sa Tatay Digong. Grabe. We're praying na sana, magkaroon ng interim list Tatay Digong, no? Mapalabas Tatay Digong ba? Kasi ito na talaga so far ang best solution na sana ma-final na ang interim list. Baka with this statement ni VP Sara, maraming makakaalam na nag-collapse si Tatay Digong, pinabayaan ng ICC, baka ma-call ang attention ng ICC. Diba? Baka matakot na ang ICC. Kung ako si VP Sara, negligence niya ng ICC, ang tatay ko, kinidnap na ni Marcos, nilagay sa ICC, nakisabuatan ang ICC sa Marcos. Tapos wala pang kaso. 'Di ba? Ilang buwan na nakadetain. 'Di ba? So kung ganito, mayas akong ama, nag-collapse na yan, na-aksidente na yan, tapos, anong ginawa niyo? Pina-inform sa amin? Hindi. So, pwede akong mag-file ng kaso. Sana gawin ito ni VP Sara, no? Kasuhan niya ang ICC. Pwede ba yun, kabibig? 'Di ba? Nakakaawa talaga, bibigon. So yun lang kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Baka ang komento ng mga kakambing, ay nagpapaawa na naman si Digong. Nagpapaawa na naman si Sara, 80 years old, mapapaawa pa. Kung meron kang buhay na lola, 80 years old, 81 years old, may chance pa ba yung magpapaawa-paawa? Ay, ewan ko sa'yo kabibig.
So yun lang kabibig, parang nakakagalit ba, nakaka-high blood talaga. Malaman natin ba na nag-collapse si Tatay Digong sa loob ng kanyang selda. Tapos hindi pinaalam ng mga ICC. Bastos nyo. Bye everyone, see you next time.